Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na lumabas doon sa investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos? Ang lumalabas, ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyales na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-una po nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-ascertain yung identity ng tao, sisiguraduhin na yung kanyang mga karapatan ay narespeto, at saka siyempre issue na kung meron bang jurisdiction yung hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, ang sinasabi nila, Secretary Remulla, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang-ayon nga sa Rome Statute na kinakailangang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailangang iharap sa hukuman ay para masigurado na sang-ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, na maririnig muna yung tao na aarestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay merong pagtutol doon sa jurisdiksyon ng hukuman na magliliti sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mulat mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po'y bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation matapos or lampas na doon sa isang taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ay hiningi natin para hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Ba't ka pa magre-request? Ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-a-arrest dahil ito ay diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulul naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, ano naman ang pagkakaiba ng diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Kung gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa
tulungan nyo kaming arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin nga ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? Samantalang, ang red alert notice naman, galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba pakiaresto preparatory sa extradition? Hindi po automatic yan kahit tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korteng liliti sa kanya, ay madesisyonan ng korte. Malinaw po.